Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Limuel E. Hernandez, your Pinoy math teacher. An ellipse is the set of all points P whose distances from f sub 1 and from f sub 2 add up to a certain constant. Ibig sabihin, kapag pinag-add natin yung focal distances or yung distance from any point on the ellipse to foci ay laging equal sa isang constant na ipagpalagay nating 2a. Ito rin ang sukat ng ating major axis. Ito ang equation ng ellipse in standard form kung saan ang a squared ay denominator ng x squared at ang b squared ay denominator ng y squared. Ang center ay matatagpuan sa origin or sa point 0, 0. Ang vertices naman ay matatagpuan sa x-axis. Ito ang endpoints ng major axis. Para makuha ang coordinates, tayo ay mag-travel a units to the left at a units to the right mula sa center. Para naman makuha ang length ng major axis, imumultiply natin ang a sa 2 or that is 2 times a. Ang co-vertices naman ay matatagpuan sa y-axis dahil ang b squared ay denominator ng y squared. Ito ang endpoints ng minor axis or yung maigsing line sabi nga nila. Para makuha ang coordinates, tayo ay mag-travel b units up at b units down mula sa center. Para naman makuha ang length ng minor axis, imumultiply lang natin ang b sa 2 or that is equal to 2b. Next, foci. Ang foci ay palaging matatagpuan sa major axis at ito ay c units away from the center. In this case, c units papunta sa kaliwa at c units papunta sa kanan mula sa center. Para makuha ang sukat ng c, gagamitin natin yung formula na c equals square root of a squared minus b squared. Tandaan na sa ellipse ang a ay greater than z at syempre, a is always greater than b. Example tayo. Given x squared over 100 plus y squared over 64 equals 1, at dahil mas malaki ang denominator ng x squared sa denominator ng y squared, ang inaasahan nating ellipse dito ay horizontal, meaning ang major axis ay horizontal at ang minor axis ay vertical. Dahil wala tayong nakikitang h and k sa numerator, ang center natin ay matatagpuan sa origin or point 0, 0. Solve muna natin ang a para malaman ang endpoints at sukat ng major axis. Ang a squared ay laging equal sa mas mataas na denominator. In this case, that is 100. Get the square root of a squared and 100. Okay, so a now equals 10. At dahil ang a ay associated sa x, tayo ay mag-travel 10 units to the left mula sa center. At syempre, 10 units to the right mula pa rin sa center. Para makuha ang length ng major axis, gagamitin natin yung formula na 2a. So replace a by 10. Okay, get the product of 2 and 10 that is equal to 20. Ito ngayon ang length ng ating major axis. Para malaman ang endpoints at sukat ng minor axis, kailangan nating isolve ang b. So, b squared equals 64. Kuhanin ang square root ng magkabilang side ng equation. So, b now equals 8. Dahil ang b ay associated sa y, tayo ay mag-travel 8 units up from the center at 8 units down from the center pa rin. Kuhanin naman natin ang length ng minor axis. That is equal to 2b. Replace natin ang b ng 8. Ang product ng 2 at 8 ay 16. Ito ang length ng ating
minor axis. Kapag alam na natin ang endpoints ng major at minor axis, madali na nating maiguguhit ang ating ellipse. Alamin naman natin kung saan sa major axis matatagpuan ang foci. Solve for c tayo gamit ang formula na c is equal to square root of a squared minus b squared. Replace a squared by 100 and b squared by 64. Kuhanin ang difference. Okay, so 36. Ang square root ng 36 ay 6 plus or minus 6 talaga yan kung saan ang positive sign ay nagsasabing tayo ay dapat mag-travel ng 6 units papunta sa kanan mula sa center. At ang negative sign naman ay nagsasabi na tayo ay mag-travel ng 6 units papunta sa kaliwa mula pa rin sa center. Ilan lang ang mga ito sa mga impormasyong maaari nating makuha mula sa equation x squared over 100 plus y squared over 64 equals 1. Ang center ay sa origin or sa point 0, 0. Ang coordinate ng vertices ay negative 10, 0 at 10, 0. Ang length ng major axis ay equal sa 20. Ang co-vertices naman ay ang point 0, 8 at 0, negative 8. Ang length ng minor axis ay equal sa 16. Ang foci naman ay ang point negative 6, 0 at point 6, 0. Ito naman ang equation ng ellipse in standard form kung saan ang denominator ng x squared ay b squared at ang denominator ng y squared ay a squared at ang center ay origin or point 0, 0. Ang vertices ay matatagpuan ngayon sa y-axis dahil ang a squared ngayon ay denominator ng y squared. Para makuha ang endpoints at length ng major axis, kailangan nating mag-travel a units up at a units down mula sa center. Para naman makuha ang length ng major axis, i-multiply lang natin ang a sa 2 or that is 2a. Ang co-vertices naman ay matatagpuan ngayon sa x-axis at para makuha ang endpoints at length ng minor axis, kailangan natin mag-travel b units to the left at b units to the right mula sa center. Ang length ng minor axis ay equal sa 2b. Ang foci naman ay matatagpuan pa rin sa major axis at ito ngayon ay nasa y-axis. Ito ay c units away from the center. Ang c ay equal sa square root of a squared minus b squared. Example natin, x squared over 36 plus y squared over 81 equals 1. Dahil mas mataas ang denominator ng y squared kaysa sa denominator ng x squared, ang i-expect natin na ellipse dito ay vertical. Ibig sabihin, ang major axis ay vertical at ang minor axis ay horizontal. Dahil walang naka-add or subtract na h and k sa x squared at y squared, ang ating center ay sa origin or sa point 0, 0. Para ma-locate natin ang ating vertices, kailangan nating kuhanin ang a. Ang a squared ay equal sa 81. So, kuhanin ang square root ng magkabilang side ng equation. Okay, square root ng 81 is equal to 9. Okay, kailangan natin mag-travel 9 units up at 9 units down mula sa center. Para makuha ang length ng major axis, ang gagamitin nating formula ay 2a. So, replace natin yung a ng 9. 2 times 9, that is equal to 18. Ito ang length ng major axis. Solve naman natin ang b para ma-locate kung nasaan ang ating co-vertices. Ang b squared ay equal sa 36. So, kuhanin ang square root ng magkabilang side ng equation. Ang square root ng 36 ay 6. So, b equals
6. Dahil ang B ay associated sa X, kailangan natin mag-travel 6 units to the left at 6 units to the right mula sa center. Para makuha ang length ng minor axis, gagamitin natin yung formulang 2B. So replace natin yung B ng 6. 2 times 6, that is equal to 12. Ito ang length ng ating minor axis. Dahil na-plot na natin ang vertices at co-vertices, maaari na nating iguhit ngayon ang ellipse. Next, solve naman natin for C para malaman natin kung saan sa major axis located ang ating foci. So C equals square root of A squared minus B squared. Replace natin ang A squared ng 81 at ang B squared ng 36. Ang difference ng 81 at 36 ay 45. Ang square root ng 45 ay 3 square root of 5 or that is approximately equal to 6.71. So ang foci natin ay 3 square root of 5 units up at 3 square root of 5 units down mula sa center. Narito ang ilan sa mga impormasyong nakuha natin mula sa equation na x squared over 36 plus y squared over 81 equals 1. Ang center ay ang origin or point 0, 0. Ang vertices ay 0, 9 at 0, negative 9. Ang length ng major axis ay equal sa 18. Ang co-vertices naman ay ang point negative 6, 0 at point 6, 0. Ang length ng minor axis ay equal sa 12. At ang foci naman ay ang point 0 and 3 square root of 5 at ang point 0 and negative 3 square root of 5. Ito ang equation ng ellipse in standard form kung saan ang center ay matatagpuan sa point H and K. Ang A ay associated sa variable X at ang B naman ay associated sa variable Y. Ang vertices ay A units away from the center. Ibig sabihin, para makuha natin ang endpoints ng major axis, kailangan nating mag-add at mag-subtract ng A sa H. Ang length ng major axis ay equal sa 2A. Para ma-locate naman natin ang endpoints ng minor axis or tinatawag din natin itong co-vertices, kailangan nating mag-travel B units up at B units down mula sa center. Or para makuha natin ang coordinates, kailangan nating mag-add at mag-subtract ng B sa K. Ang length ng minor axis ay equal sa 2B. Next, foci naman. Ito ay C units away from the center. So, ibig sabihin, kailangan nating mag-add at mag-subtract ng C sa H. Para makuha natin ang C, kailangan natin gamitin ang formula na C equals square root of A squared minus B squared. Example natin, x minus 5 squared over 100 plus y minus 3 squared over 64 equals 1. Mula dito ay makukuha natin ang center at ito ay ang point 5 and 3. Para ma-locate natin ang vertices or yung endpoints ng major axis, kailangan nating mag-solve for A. So, A squared equals 100. Kuhanin natin ang square root ng magkabilang side ng equation. Ayan. Ang square root ng 100 ay equal sa 10. Okay, so kailangan natin mag-travel 10 units to the left and 10 units to the right mula sa center natin na 5, 3. Para makuha naman ang length ng major axis, gamitin natin yung formulang 2A. So, replace natin yung A ng 10. 2 times 10, that is equal to 20.
Ito ngayon ang length ng ating major axis. Solve naman natin for B para malaman ang endpoints ng minor axis or yung tinatawag nating co-vertices. Ang B squared ay equal sa 64. So, kuhanin natin ang square root ng magkabilang side ng equation. Ang square root ng 64 ay 8. Okay, kailangan natin mag-travel 8 units up at 8 units down mula sa center natin. Ang length ng minor axis ay equal sa 2b. So, replace natin ang b ng 8. Then, ang product ng 2 at 8 ay equal sa 16. Ito ngayon ang length ng ating minor axis. Dahil na-plot na natin ang vertices at co-vertices, maaari na natin iguhit yung ating ellipse. Solve naman natin for C para malocate natin ang kinaroroonan ng foci. So C equals square root of a squared minus b squared. Replace natin ang a squared ng 100 at ang b squared naman ng 64. So ang difference ng 100 at 64 ay 36. Ang square root ng 36 ay 6. Okay. Ibig sabihin, kailangan natin mag-travel 6 units to the left and 6 units to the right mula dun sa ating center. Ito ang ilan sa mga impormasyong nakuha natin mula sa equation. Ang center natin ay ang point 5, 3. Ang vertices naman ay ang points negative 5 and 3 at ang point 15, 3. So yan ay nakuha dahil tayo ay nag-add at nag-subtract ng 10 sa value ng h natin which is 5. Ang length ng major axis ay equal sa 20. Ang co-vertices naman ay ang point 5, 11 at ang point 5, negative 5. So yan ay dahil tayo ay nag-add at nag-subtract ng 8 sa k natin which is equal to 3. Ang length ng minor axis ay equal sa 16. At syempre ang foci natin ay ang points negative 1 and 3 at ang point 11, 3. So yan ay dahil nag-add at nag-subtract tayo ng 6 mula sa 5 or yung value ng ating h. Ito ang equation ng ellipse kung saan ang center ay matatagpuan sa point h and k. Ang b squared ay denominator ng x minus h squared at ang a squared naman ay denominator ng y minus k squared. Ang vertices ay a units away from the center. So ibig sabihin, tayo ay mag-a-add at magsusubtract ng a sa k. Ang length ng major axis ay equal sa 2a. Ang co-vertices naman ay b units away from the center. So tayo ay mag-a-add at magsusubtract ng b sa h. Ang length ng minor axis ay equal sa 2b. Ang foci naman ay located sa major axis at ito ay c units away from the center. So tayo ay mag-a-add at magsusubtract ng c sa k. So gagamitin nating formula. C is equal to square root of a squared minus b squared. Example natin, x minus 4 squared over 36 plus y minus 6 squared over 81 equals 1. Mula sa given ay makukuha natin ang center at yun ay 4, 6. Solve natin for a para malaman natin kung gaano kalayo mula sa center yung vertices. So a squared equals 81. Kuhanin natin ang square root ng magkabilang side ng equation. Ang square root ng 81 ay
9. Ayan, so ibig sabihin tayo ay mag-travel 9 units up and 9 units down mula sa center. Kuhanin naman natin ang length ng major axis, that is equal to 2a. Replace natin ang a ng 9. So ang product ng 2 at 9 ay 18. So ito ang length ng major axis. Solve natin for b para malaman natin kung gaano kalayo mula sa center yung ating co-vertices. So b squared equals 36. Kuhanin natin ang square root ng magkabilang side ng equation. Square root ng 36 ay 6. So ibig sabihin, tayo ay mag-travel 6 units to the left at 6 units to the right mula sa ating center. Kuhanin naman natin ang length ng minor axis. Ito ay equal sa 2b. Replace natin ang b ng 6. 2 times 6, that is equal to 12. Okay, ito ang length ng ating minor axis. Dahil na-plot na natin ang vertices at co-vertices, maaari na natin iguhit yung ating ellipse. Solve naman natin for C para malaman natin kung gaano kalayo mula sa center yung ating foci. So gamit yung formulang C is equal to square root of a squared minus b squared. Replace natin ang a squared ng 81 at ang b squared naman ng 36. Ang difference ng 81 at 36 ay 45. Okay, ang square root ng 45 ay 3 square root of 5 or that is approximately equal to 6.71. Ibig sabihin, tayo ay mag-travel 3 square root of 5 units up at 3 square root of 5 units down mula sa center. Ito ang ilan sa mga impormasyong nakuha natin mula sa equation. Ang center ay ang point 4 and 6. Ang vertices naman ay ang point 4, 15 at point 4, negative 3. So yan ay dahil tayo ay nag-add at nag-subtract ng 9 mula sa k which is equal to 6. Ang length ng major axis ay equal sa 18. Ang co-vertices naman ay ang point negative 2 and 6 at ang point 10, 6. So yan ay dahil tayo ay nag-add at nag-subtract ng 6 mula sa h which is equal to 4. Ang length ng minor axis ay equal sa 12. At syempre ang ating foci ay 4 and 6 minus 3 square root of 5 at 4 and 6 plus 3 square root of 5. So maaari din niyang isulat as 4 and negative 0.71 at 4, 12.71. So yan ay dahil tayo ay nag-add at nag-subtract ng 3 square root of 5 sa 6.